Hi guys! Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. For today's video po, sa nakikita nyo po, yan po yung aking sweet sauce or yung aking sausawan. Yung mga ihaw-ihaw guys. Yun po yung aking sikreto na nire-reveal ko na sa inyo. Hindi na po siya sikreto kasi nire-reveal ko na po sa inyo. Ayan po, yung iba pong mga kasagutan doon ay isasagutin po natin or sasagutin ko po, para po mas maliwanagan or mas malinawan po kayo. Guys, may video na po pala ako dito sa aking sweet sauce na to. Ilalagay ko po dyan sa description box sa baba yung video po para po malinawan po kayo. Para po masundan nyo sa mga bago pa lang po sa aking channel. Ngayon po ay meron po ako dyan isang slice na butter. Yung butter po na yan ay ilalagay ko po dyan sa ating sweet sauce. Yan po ay nagpapabango lalo sa ating sweet sauce na yan. Mainit pa po yan, yung aking sweet sauce kakakulo lang, kaya po, pero wala na po yung apoy. Malulusaw lang po yan ng kusa. I-mix lang po natin at ayan po, i-mix po natin. Pagpasensyahan nyo po pala dun sa video ko, nung unang video ko po niyan, maingay po talaga yung whisk tsaka yung kawali pag nagdikit. Maingay po siya, masakit siya sa ngipin or sa tenga. Kaya pagpasensyahan nyo po, ganyan po talaga. Hindi po talaga maiwasan yung ganun. Tapos po hindi naman po teflon guys yung ginagamit kong kawali. Ordinaryong kawali lang po yan. Tapos ngayon po, yun po yung ginagawa ko. Ulitin ko po. Yung sweet sauce ko po na yan ay double purpose po yan. Basting ko po yan at saka sausawan po ng aking mga barbecue. Ang gagawin ko po dyan guys ay maglalagay po ako dyan sa ating yung stainless po na yan. Yun po yung aking lagayan ng aking basting or pamahid ng aking mga ihaw-ihaw. Lalagyan ko lang po yan guys, tamang-tama po na hindi rin po siya puno. Pagkatapos po ay, yan po yung gagawin kong pamahid guys, yung nasa stainless na yan. Yan po yung aking pamahid sa aming mga ihaw-ihaw. Tapos po, yan po yung ginagamit ko, yung stainless po kasi po, para hindi po siya malulusaw pagka plastic po kasi yung ating gagamitin sa basting, nalagay ng basting, ang tendency po malulusaw po siya kasi mainit po yung ating pag-iihaw-ihaw. Pagkatapos po niyan ay lalagyan ko po siya ng cooking oil. Yan po yung ginagawa ko sa aming basting. Kahit may butter na po yan, maglalagay pa rin po ako ng cooking oil para po hindi po tuyo yung ating mga ihaw-ihaw. Tapos po, yung natira po na yan na sauce, yan po yung gagawin kong sweet sauce or yung sausawa ng aming mga barbecue. Yan po, nakalagay po siya sa isang lagayan na plastic. Yan po yung ginagawa naming sausawan at yung iba po niyan ay nire-repack po namin para po sa aming mga customer kasi marami pong nanghihingi niyan para po sa aming sausawan sa barbecue. Ang ginagawa po ng aming mga customer niyan guys ay pinaghalo po yung suka at saka ulitin ko po guys, ito pong sauce ko na ito or yung mixture na ito po ay double purpose. Ito po yung aking ginagawang basting or pamahid sa aking mga ihaw-ihaw at ito rin po yung aming ginagawang sausawan ng aming mga barbecue. Itong sauce po pala na ito guys ay all purpose po. Lahat po pwede siyang gawing sauce. Pwede po siya sa mga fried na luto. Pwede po siya sa mga ihaw-ihaw. Pwede po siya sa fish balls. Pwede po siya sa lahat guys, yung itong sauce na to. Yan po pala yung yung brand na ginagamit ko na banana ketchup or barbecue ketchup guys. Hindi po yan sponsored at yan po talaga yung gamit ko kasi po mas mura po yung barbecue ketchup na yan. Ang bili po pala namin na yan guys ay 80 pesos po ang isang galon. Bali, may nagtatanong po kung saan daw po yan nabibili. Nabibili po namin yan dito sa aming pinamalengkihan sa Balintawak Market. Pero sa lahat naman po siguro ng mga palengke nabibili po yung barbecue ketchup na yan or yung brand na yan guys. Yung sauce po pala na yan guys ay pwede rin po yan sa mang inasal, sa inasal na chicken, pwede po yan. Lahat po guys, try nyo pong isaw-saw fried chicken. Ang mga fried na lutuin, yan sa mga ihaw-ihaw, sa mga yung mga tokneneng, sa mga kwek-kwek, yan pwede po siya guys, na try na po namin. Napakasarap po yung sauce na yan. Tapos guys, umpisahan ko na pong sagutin yung mga katanungan. Hindi ko na po sasabihin. Shoutout po sa inyong lahat sa mga nagtatanong para po mabilis yung ating video. At may nagtatanong po pala kung pwede rin po ba daw siya sa fish balls. Pwede po. Sir or ma'am, pwede po siyang gawing sausawan sa fish balls. Tapos po ay may nagtatanong din po kung
Para daw po lumapot, pwede daw po ba siyang lagyan ng cornstarch or pampalapot? Pwede po. Siguro hindi ko pa po na-try kasi po ang ginagawa ko po pagka nagkulang po siya sa lapot, nagdadagdag po ako ng ketchup. Pero try nyo pong gawin. Kung para naman po sa fish balls na sausawan siya sa mga kikiam, pwede po siguro lagyan ng cornstarch para po medyo makamura tayo at i-balance na lang po natin yung kanyang lasa. Pero para po sa mga ihaw-ihaw, hindi ko pa po na-try lagyan ng cornstarch yan. Bali, nagdadagdag lang po ako ng ketchup para po mas lumapot siya. Tapos po, may nagtatanong din po kung gaano daw po katagal yung buhay ng sauce na yan, kung gaano daw po siya katagal bago mapanis. Bali, na-try ko po siyang gawing 1 month guys. Nag-try po akong maglagay sa ref namin ng isang Tupperware. Na-try ko po siyang gawin sa loob po ng 1 month, hindi pa po siya sira. Basta hindi lang po siya malamutak or malagyan ng dumi. Yung malinis talaga pagkatapos natin siyang pakuluin tapos palamigin natin, ilagay natin sa ref. Kaya po siyang umabot ng 1 month guys, yung sauce na yan. Na-try din po namin kasi kababakasyon lang po namin. Bago po kami nagbakasyon, may naiwan po akong 1 galon na ganyan na sauce na timpla na. Nilagay ko po sa ref. 15 days po kaming nagbakasyon. Pagbalik ko po, yun pa rin po yung aking ginagamit kasi hindi po siya nasisira. Ang ginagawa ko po ay pinapakulo ko lang ulit. Pakuluin lang natin siya ulit bago natin siya gamitin ulit. At may nagtatanong din po kung pwede din po ba daw siyang gamitin sa fried noodles. Hindi ko pa po siya na-try pero palagay ko po ay pwede po siyang gamitin or isos sa fried noodles kasi masarap po talaga itong sauce na to guys. Try nyo pong gawin sa mga nakasubok po, masarap po talaga siya. Palagay ko po pwede po siya sa fried noodles. At may nagtatanong din po kung anong cups yung ginagamit ko. At sa palagay ko po ay tansyahin nyo na lang po at i-balance nyo na lang yung lasa. Bali, nagbibigay lang po ako sa inyo ng idea dyan para sa ating sauce na yan. Kasi nakita nyo naman po, nagdadagdag po ako ng ketchup para po lumapot. Kaya po, ang gagawin po natin ay itatansya na lang po natin hanggang sa lumapot yung sauce na yan at ibabalance na lang po natin yung kanyang lasa. At ulitin ko po pala, siguraduhin po natin na ilagay po natin sa ref pag may mga natitira pong yung sauce na yan, pag may natira, ilagay po natin sa ref para po magtatagal po yung kanyang shelf life or yung ating paggamit at hindi po siya masisira basta-basta. Tapos po guys, yan po pinakita ko po sa inyo, yan po ay yung suka na ginagamit namin sa aming sausawan. Yun po ay gamit na pero malinis po yan guys. Share ko lang po pala sa inyo yung aming mga sausawan po sa aming barbecuehan. Naglalagay po ako doon ng signage or parang karatula. Nakasabit po siya doon mismo sa tapat ng aming mga sausawan. Nilalagay ko po doon na bawal po pabalik-balik ang pagsawsaw. Dahil po, di ba nakikita naman po natin sa ibang mga ganyang mga street vendor, yung mga sauce, ang ginagawa po ng iba ay binabalik-balik po nila yung pagsasawsaw. Kinakagat nila tapos ibabalik nila. Galing na po sa kanilang bibig. Kaya po ang ginagawa ko po, naglagay po ako ng signage na bawal po pabalik-balik ang pagsawsaw. Kaya po yung suka po na yan, share ko rin po pala sa inyo. At yung sauce po na yan, bago yung sa mixture na yan, may video po pala ako ulit niyan. Tingnan nyo po doon sa video na yon. Tubig po yung aking ginagamit doon, tap water. Ngayon po, pwede po natin, yung ipapalit po natin sa tubig, pwede po yung suka na yan, yung pinagsasawsawan, salain lang po natin para maalis po yung sibuyas at sili. Yun po yung ginagamit kong tubig at saka po yung tenga, yung pinaglagaan po ng tenga. Pinaghalo ko po yung suka at saka pinaglagaan ng tenga. Yun po yung ipapalit natin, isasabaw natin dyan sa sauce na yan imbis na tubig. At meron din po dito nagtanong kung pwede daw po bang suka yung ilalagay imbis na kalamansi. Kasi po naglalagay po ako guys ng kalamansi dyan sa sauce na yan. Pwede po ma'am, pwede po nating suka na lang yung ating gagawin. Yun po yung sinasabi ko kanina, yung suka na pinagsasawsawan ng mga ihaw-ihaw. Lalo pong mas masarap kasi po sa suka na yun na gagamitin natin, nandun na po yung lasa ng mga inihaw.
Ang iwasan lang po natin na wag po pabalik-balikan yung pagsasawsaw. Tapos guys, may nagtatanong po dito kung bakit daw po hindi ako naghahalo ng sibuyas habang niluluto ko po yung sauce na yan. At sagot ko po ay yun lang po yung gusto kong ilagay. Bawang lang. Nasa sa inyo naman po kung gusto nyong lagyan ng sibuyas, pero sa akin po ay bawang lang po yung aking ginagamit para po sa paggisa dyan sa sauce na yan bago natin yan gawing mixture. At pwede rin po tayong gumamit ng garlic powder kasi po meron po yung pamintang powder, kaya po pwede po siyang lagyan ng garlic powder para po hindi na po natin sasalain yung bawang, kaya po mas maigi po siguro kung garlic powder na rin yung ating gagamitin. Yan po, ay paulit-ulit na po yung ibang tanong dito. May nagtatanong din po kung pwede pong pamahid dyan sa ihaw-ihaw. Ilutin ko po. Ito po ay basting ko or pamahid sa aming mga ihaw-ihaw at sauce na rin sa aming mga ihaw-ihaw. Gusto po natin maging maanghang siya, maglalagay na lang po tayo ng chili powder or chili flakes or hot sauce para po maging maanghang siya. Nasa sa inyo naman po kung gusto niyo po ng maanghang or hindi. Sa akin po, hindi ko na po siya nilalagyan ng hot sauce kasi po ang suka ko po ay maanghang na, kaya po yung ibang mga customer namin, lalo na pag may mga bata, naghahanap po sila ng hindi maanghang, kaya po dyan po ay hindi na po ako naglalagay ng maanghang. Yung suka na lang po namin ang maanghang, ang nilalagyan ko ng anghang. At may nagtatanong din po dito kung pwede daw po siya gamitin pang marinate. Pwede rin po siguro, hindi ko pa po siya na-try, pero meron pa akong hiwalay na video kung paano po mag-marinate sa mga barbecue guys. Ayan po ay sauce ko lang or basting ko lang sa aming mga ihaw-ihaw. At check nyo po yung aking YouTube channel, may video po ako kung paano po mag-marinate ng mga ihaw-ihaw or mga barbecue. May nagtatanong din po dito kung magkano daw po yung tinda ko sa aking sauce. Ma'am sir, hindi ko po yan tinitinda. Bali yan po ay sauce ng aking mga ihaw-ihaw or mga barbecue. Kung gusto nyo naman po gawing paninda, at tansyahin nyo na lang po kung magkano po yung bentahan nyo at kung magkano po yung nagastos nyo dyan. Pwede rin po yung pang tinda yan or pang negosyo. May nagtatanong din po dito kung pwede daw po yung muscovado sugar. Pwede po, mas maigi po yun. Kasi po, yun po yung mas magpapatingkad ng kulay sa ating sauce, yung muscovado na sugar. Doon po pala sa nilalagay kong butter, pwede po tayo din gumamit doon ng margarine. Kung wala po tayong butter, pwede po natin siyang gamitan ng margarine. At guys, hanggang dito na lang po yung aking video. Sana po nasagot ko po ng maigi or nasagot ko po yung inyong mga katanungan at nalinawan po kayo. Sa mga hindi pa po nakakaintindi sa video ko na ito, ilalagay ko po ulit yung video, yung pinakaunang video ko nito kung paano po gawin itong sauce na to sa description box dyan sa baba. Paki-check nyo na lang po yung aking video nito. Tapos po, nawa po'y nalinawan po kayo at sa aking mga sagot tungkol dito sa aking sweet sauce, at nawa po'y nakatulong po ako sa inyo at nakapagbigay po ako sa inyo ng idea. Ito po yung aking sikreto, hindi ko na po masasabing sikreto dahil nire-reveal ko na po sa inyo at sinishare ko na po sa inyo para po makatulong po ako sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nag-ihaw-ihaw dyan. Thank you po sa inyong panonood. Maraming salamat sa mga subscribers ko po. Thank you sa inyong suporta. At nawa po hindi po may skip yung ads. Maraming salamat po. Guys, gusto ko lang pong linawin yung ketchup na pinapakita ko sa inyo or yung brand ng banana ketchup na pinakita ko sa inyo, yung BBQ. Kung wala pong mabibili sa inyong tindahan na ganyan, pwede po tayong gumamit ng ibang brand ng banana ketchup guys. Pipili na lang po tayo ng mura. At sa margarine naman na nilalagay ko or sa butter, konti lang po yung ilalagay natin kung ano po yung pinapakita ko dyan. Huwag po natin sobrahan kasi po natry ko po pag sobra po yung butter, nakakaumay po siya.